Let's pray together. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Our Heavenly Father, God who saved us, thank you so much for your grace and great love. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin at sa biyaya at sa iyong dakilang pag-ibig. When we were born, we were sinners who had no choice but to go to hell. But because of your love and Jesus Christ's sacrifice, we were saved from eternal destruction. Nang kami po ay ipinanganak, kami po ay mga miserableng mga makasalanan. Subalit sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo, ay kami po ay naligtas mula sa walang hanggang pagkapuksa. Today, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and in order to listen to your word. Ngayong araw po, kami po ay nagkatipon, kami na mga pinabanal ng dugo ni Hesukristo upang magpuri sa Diyos at makinig ng iyong salita. So this time, we want you to give us your wisdom and words every day. Kaya ngayong araw po ay ninanais po namin na magkaroon kami ng karunungan ayon sa iyong salita sa araw-araw. And today also, from the beginning of today's Sunday sermon to the end, may the Holy Spirit be with us and guide us. Kaya nawa magpasimula hanggang sa wakas, ang Espiritu nawa ang gumabay sa amin hanggang sa matapos. If there are any brothers and sisters who are having some sickness, who are having difficulties, please help them to overcome. Kung mayroon pong mga brothers and sisters na humaharap ngayon sa kahirapan at mayroong mga sakit, pakiusap, tulungan niyo po sila na mapagtagumpayan po nila ito. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, dalangin po namin ito. Amen. Amen. Today, we are going to learn Matthew chapter 9, after chapter 8. Ngayong araw po ay pag-aaralan po natin yung patungkol sa Mateo chapter 9. So Matthew chapter 9, last time we learned about Matthew chapter 8. That's why today we are going to learn Matthew chapter 9. Nung mga nakaraan po ay pinag-aralan po natin yung Mateo chapter 8. Kaya ngayong linggo po, pag-aaralan po natin yung patungkol sa Mateo chapter 9. Verse 29. Sa verse 29 po, Mateo chapter 9 verse 29. Only verse 29, all brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Kaya't hinipo niya ang kanilang mga mata na sinasabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. As I told you, today the theme of Matthew chapter 9 is, according to your faith, let it be to you. Gaya ng sinasabi ko po sa inyo, yung patungkol sa Mateo chapter 9 ay sinasabi rito na mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. So today, before we think about the theme of Matthew chapter 9, which is faith as a very important part of the Christian life, let us first consider what the Christian life is. Kaya nga bago po natin pag-aralan yung patungkol sa Mateo chapter 9 na kung saan sinasabi rito na yung pananampalataya ay mahalaga bilang isang Kristiyano, pag-aralan po muna natin kung ano ba yung buhay bilang isang Kristiyano. And let's think, why did God lead the Israelites out of Egypt? And then, immediately, God lead them into the dangerous wilderness, not compared to green field. Let's think. Pag-isipan din po natin na kung bakit ginabayan ng Diyos yung mga Israelita doon mula sa Ehipto, papunta doon sa delikadong lugar, doon po sa ilang. Through Matthew chapter 9, before we learn about about faith, we have to think first, what is our real Christian life?
And Kaya- through the wilderness, we are considering about that. Kaya nga, bago po natin ito pag-aralan, ay pag-aaralan po muna natin yung patungkol po sa ating Christian life, patungkol po dito sa buhay ng mga Israelita doon po sa ilang. Before God saved them from Egypt, that time Israelites were slave in Egypt for 400 years. Bago po sila iniligtas ng Diyos doon po sa Ehipto, sa katunayan, yung mga Israelita, sila po ay naging mga alipin sa loob ng 400 years doon po sa Ehipto. That time they prayed to the Lord God earnestly, please save them from Egypt. Kaya nga sila po ay lubos na nanalangin na sila ay mailigtas doon po sa Ehipto. That's why here, and here, and here, where is there? Ano po ito? Red Sea. Red Sea po. Yung dagat na pula. Sorry. It's not Red Sea. Blue Sea. Isn't it? It's a Red Sea. However, Gayunpaman, ito po yung Red Sea. actually, look at the Egypt. Egypt represent the world, and then the Red Sea represent the blood of Jesus Christ. Sa katunayan, yung Ehipto po rito, kumakatawan po ito sa sanlibutan. At yung Red Sea naman o yung dagat na pula ay kumakatawan naman po ito sa dugo ni Hesus Kristo. And crossing the Red Sea means born again. At yung pagtawid sa dagat na pula, kumakatawan po ito sa pagiging Kristiyano, born again. And Canaan represent the kingdom of heaven. At yung Kanaan naman ay kumakatawan po sa kaharian sa langit. The journey of Canaan represent our Christian life. Ang paglalakbay doon po sa Kanaan ay kumakatawan po ito sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Actually, God saved Israel people from the Egypt. Sa katunayan, iniligtas po ng Diyos yung mga Israelita doon po sa Ehipto. So after the Israelite is kept from Egypt, they began to live with God, and then they had to learn everything from God for their Christian life. Kaya nga kapag katapos po nila na makaalis doon sa Ehipto, ay nagpasimula sila na magtiwala at manalig lang sa Diyos. Look at this. After Israelite escaped out of Egypt, and then after crossed the Red Sea, supposedly they are supposed to enter the Canaan. Sa katunayan, pagtapos po nila na makatawid dito sa dagat na pula, ay papunta po sila dito sa Kanaan. This distance only they can get the Canaan around 7 days enough to get there from here. Upang makapunta po sila sa Kanaan, kinakailangan po dito ng 7 araw. As I told you already, Canaan symbolizes the kingdom of heaven. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, yung Kanaan, kumakatawan po ito sa kaharian sa langit.
But instead of God guide them this direction, this way, God guide them another way. Kaya sa halip na patnubayan sila ng Diyos papunta rito sa gamit yung daan na ito, yung Diyos ay pinatnubayan sila sa ibang daanan. Where is there? Ano po ito? Saan po ito? Wilderness. Dito po sa ilang. How long? Gaano katagal po ito? Gaano kahaba? 4 days? 40 days? 4 months? 4 days? 40 4 days? years? How long? Gaano katagal po? 40 years. 40 years. And then finally, God lead them to Canaan through wilderness. At pagkatapos po nito ay ginabayan sila ng Diyos papunta sa Kanaan gamit yung dito sa ilang. Actually, Egypt represent the world. Ito pong Ehipto ay kumakatawan po dito sa sanlibutan. Also, when we were born, we were sinner. But after we got salvation, and we are going to go to heaven, isn't it? Kaya nga nung tayo ipinanganak, tayo ay mga makasalanan. Subalit, pagkatapos natin na maligtas, tayo ay makakapunta na po sa langit. Tama po ba? If today, if we die, we can go to heaven. Kaya That's why nga, very easy, 7 days. kaya nga kung sakaling mamatay tayo ngayon, ay makakapunta tayo sa langit. You understand? Naunawaan niyo po? Do you want to go to heaven? Nais niyo po ba na mapunta sa langit As soon as possible. sa lalong madaling panahon? If you die tonight, you can go to heaven. Kung mamamatay po kayo ngayon, makakapunta po kayo ng langit. Think, why we have to live before instead of die immediately? Pag-isipan po natin ito, bakit kinakailangan pa po natin na mabuhay dito sa sanlibutan sa halip na mamatay na lang kaagad To save another lost soul, isn't it? upang iligtas yung mga ligaw na kaluluwa? So after we got salvation, after we have been saved, and we started Christian life, Kaya kapag katapos po natin na maligtas, dito po tayo nagpapasimula sa ating buhay bilang isang Kristiyano. where Saan po? it's like wilderness. Dito po, gaya ng ilang. So as I told you already, from now on, let's think about why did God lead them such a difficult road like the wilderness instead of shortcut. Kaya nga Let's ngayon, think. pag-isipan po natin kung bakit ginabayan sila ng Diyos sa halip na doon sa mas madaling daanan, bakit ginabayan sila ng Diyos doon sa ilang? And second, let's think about what kind of place wilderness was the wilderness that God has given the Israelite. At isa pa, anong uring ng lugar yung ilang na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita? Brothers, sisters, after bookmark here, Matthew chapter 9 and Exodus chapter 12. Lagyan po natin ng tanda itong Mateo chapter 9 at buksan po natin sa Exodus chapter 12. Exodus chapter 12, verse 37. Look at the screen. Exodus chapter 12, verse 37. Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot na may 600,000 lalaki na naglakad bukod pa sa mga babae at mga bata. Yeah. This means at that time there were exactly around 2 million people, the population, 2 million people, include all women and children. The earlier and even children also. Ang ibig sabihin po nito, ng panahon pong ito, halos nasa 2 milyong tao yung naglakad kasama yung mga babae, maging yung matatanda at maging yung bata. How many? Ilan po? When they escaped, crossed the Red Sea, that time, Israel people, when they were saved, that time, how many people? Kaya nga, nung pagkatapos nila na mailigtas doon po sa Ehipto, ilang tao po yung tumawid?
2 million. 2 People, milyon. they have been saved. They crossed the Red Sea in order to go to Canaan, like kingdom of heaven. 2 milyon po yung tumawid dito po sa Red Sea upang makapunta po rito sa Kanaan. But as I told you already, instead of God guide them through shortcut, God lead them through wilderness. Kaya nga gaya ng sinabi ko po sa inyo, sa halip na gabayan sila ng Diyos dito sa mas maikling daanan, ay tinulungan sila at ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan nitong ilang. Brothers, sisters, we have to know the reason why God chose the not shortcut but wilderness way. Mga kapatid, pag-isipan po natin kung bakit pinili ng Diyos itong ilang at hindi itong mas maikling daanan. Newly saved brothers, sisters, you have to know the reason why God chose not shortcut but wilderness way. There are two reasons. Mga kapatid na bagong ligtas, pag-isipan po natin kung bakit mas pinili ng Diyos yung mas malayo sa halip na yung shortcut, kaya meron pong dalawang dahilan. First, God reason, the wilderness, the way of escape that God has given. Ito pong ilang ay ibinigay ng Diyos sa atin upang makaligtas. Exodus chapter 13, verse 17. Sa Exodus po, chapter 13, verse Exodus 17. chapter 13, verse 17. It is first reason. Ito po yung unang dahilan. Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Nang payagan ng paraon na umalis ang bayan, hindi sila dinala ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo. Bagaman malapit iyon, sapagkat sinabi ng Diyos, baka ang bayan ay magsisi kapag nakakita ng digmaan at magbalikan sa Ehipto. If they after cross the Red Sea, if they use that shortcut, there the Palestinian, the soldiers, enemy, who had the powerful military force. Kung dadaan po sila, gamit po itong daanang ito, ay makakasalubong nila yung mga hukbo ng Filisteo na kung saan ang panahong iyon ay mayroong makapangyarihang sandatahan. You understand? Naunawaan po ninyo? Because of that reason, God did not choose the shortcut, but dangerous fast to protect Israel people. Kaya nga dahil sa dahilang ito, ay pinili ng Diyos na padaanin sila dito sa ilang upang sila ay maprotektahan. So, during our Christian life, sometimes we cannot understand God's will, God's guidance for us. That time, instead of complaining to God, we have to trust God's promise. Kaya nga, God's kung guidance. minsan sa ating buhay Kristiyano, ay hindi natin alam yung mga bagay o yung plano ng Diyos. Kaya sa halip na magreklamo, ay kinakailangan natin na magtiwala lang sa Diyos. You understand? Naunawaan po ninyo? This is the faith. Ito po yung pananampalataya. So sometimes as we live our Christian life, there are moments when it is difficult to understand God. Kung minsan sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, may mga bagay na napakahirap intindihin. Why does God give us such a trials and tribulation? Bakit pinapahintulot ng Diyos itong mga kahirapan sa akin? Because God hate me? Dahil ba galit sa akin yung Diyos? Or Lord God, living as your children is so hard. So why do not you help me? Likewise, sometimes we can able to complain to God. O Diyos, bilang isang iyong anak ay napakahirap, kaya sa halip na ganito ay dumarating na parang nagrereklamo tayo sa Diyos. During your Christian life, although you cannot understand God's plan, God's will, God's guidance for you, just trust. Because there are some acceptable reason. Na bagaman hindi po natin Trust alam yung plano ng Diyos, kinakailangan lamang po natin na magtiwala sa Kanya. That is real our Christian life. When Dahil, we trust God 100%. dahil ito po yung ating buhay Kristiyano, kailangan natin na magtiwala ng 100%. You understand? Naunawaan po ninyo? Why God didn't lead us through this way? Make it very shortcut. That's why very easy to get there. Very comfort. Why God guide us? Likewise, do not complain to God.
Bakit hindi na lang kami pinadaan ng Diyos dito sa mas maikling lugar? Bakit dito pa kami pinadaan? Kaya sa oras po na ito, wag po tayong magreklamo sa Diyos. Remember, those have own idea, stubbornness. They cannot follow Jesus Christ. Tandaan po natin, Follow sila na mayroong mga sariling kaisipan, may katigasan ng ulo, sila po yung mga hindi makakasunod kay Heso Kristo. Brothers and sisters, when they escaped out of Egypt, when they crossed the Red Sea, that time, how many people? Mga kapatid, 2 million people, they escaped out of Egypt in order to go to heaven, Canaan. But, you know, when they approached the Canaan, how many people among them, how many people they able to enter the Canaan? mga kapatid, You know? nung tumawid po sila dito sa dagat na pula, halos 2 milyon po sila. Subalit, nung nakarating na po sila sa Kanaan, ilan na lang po yung natira? Alam niyo po ba? How many? Ilan po? Among 2 million. Among them, how many people they entered, approached? Dito po sa 2 milyon, ilan po yung nakapunta dito sa Kanaan? Only dalawa. 2 lang. Why? Bakit po? Except the dalawa person. All the people, although they cross the Red Sea, because they are stubbornness, have stubbornness, and their own idea, that's why very hard to obey God's commandment. Bukod po sa 2 ito, yung lahat ng tao na ito ay meron silang katigasan ng ulo at sariling kaisipan. That's why we can say, the wilderness is God's test. Kaya nga masasabi natin na itong ilang ay pagsubok mula sa Diyos. Psalm chapter 23, Tignan po natin sa mga awit, chapter 23. Psalm chapter 23, Awit, chapter 23, verse 1 hanggang 3. verse 1 hanggang 3. Look at the screen and basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Sometimes God leads us to the green, good field. But, okay. Kung minsan, pinapahintulutan tayo ng Diyos na makalakad sa mas maayos na lugar. But verse 4. Subalit dito sa verse 4 po, Verse 4, as brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Although God leads us the dangerous place, wilderness, not shortcut, but we can satisfied. Verse 2. He make me to lay down in green pastures. Na bagaman ginagabayan tayo ng Diyos dito na kagaya sa ilang, tandaan po natin dito sa verse 2, sinabi rito na pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Although God leads us more difficult way, path. Although God gave us suffering and trials and difficulties, but we have to say, like verse 4, I will fear no evil, for you are with me. Like that. Nabagaman lumakad tayo dito sa ilang, tandaan po natin yung verse 4 na sinabi po rito, wala akong katatakutang kasamaan. Think about the wilderness, the place of wilderness. So Pag- what kind of place was the wilderness that God has given the Israel people? Kaya pag-isipan po natin itong ilang. Ano kaya itong ilang na ito? Actually, the wilderness is an inheritable place. Sa katunayan, itong ilang ay hindi po ito maaaring tirhan ng kahit sinumang tao. There is nothing. Ito po'y wala. Very hard to survive.
Napakahirap po na mamuhay dito. No water, no houses, and everything there is no. Na So, walang tubig, wala po kahit anuman. so the thing is, with the wilderness is never a place where people can live. Ito pong ilang na ito ay yung lugar na kung saan hindi maaaring mamuhay yung tao. Think why God lead the Israel people there wilderness in order to rely on God. Pag-isipan po natin kung bakit dito po sila pinadaan ng Diyos. When they escaped out of Egypt, when they crossed the Red Sea, they didn't know how to rely on God. Nang tumawid po sila dito sa dagat na pula, hindi po nila alam kung papaano magtiwala sa Diyos. Do you understand? Naunawaan po ninyo? When 2 million people, when they crossed the Red Sea that time, still, almost of them, they have their own idea and they are very stubbornness inside of God. Ito pong 2 milyon na tao po na ito ay mayroon po silang sariling kaisipan at mayroon silang katigasan ng ulo sa harapan ng Diyos. Brothers, sisters, also, when think of yourself, when you got salvation, that time, although we already got salvation, we became children of God, but still, we are very stubbornness inside of God. We have own idea. That's why very difficult to just follow and obey God's commandment. Kaya nga tayo rin po mga kapatid, kahit na tayo ay naligtas na, mayroon pa rin po tayong mga sariling pag-iisip, katigasan ng ulo, kaya kinakailangan po natin na magtiwala lang. So Israel people that time also, until they were just saved from the Egypt, they lived as they are wanted. Kaya nga pagkatapos po nila na makaalis dito sa Ehipto, sila po ay nagpasimulang mamuhay parang mga wanted. But in the wilderness, they realized that they could not survive without God's help. Subalit, nung nandito na po sila sa ilang, napagtanto po nila na hindi po nila kaya na mamuhay nang wala yung tulong ng Diyos. You understand? Naunawaan po ninyo? So before start Christian life, you have to realize, we cannot survive ourselves without rely on God. Kaya nga, habang tayo ay namumuhay sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, tandaan po natin na hindi natin ito makakaya kung hindi po tayo magtitiwala sa Diyos. Can you understand? Naunawaan po ninyo? Please, when you face difficulties and suffering hardship trials, do not try to serve yourself like before we were sinner before God's salvation. Kaya nga, kapag tayo po ay humaharap sa mga kahirapan, sa mga pagsubok, huwag po nating resolbahin ng sa sarili lamang natin. Kinakailangan natin na magtiwala sa Diyos. Can you understand? Naunawaan niyo po? Remember, when we start Christian life, do not forget, please, do not forget, we 100%, we must rely on everything to the Lord God, who help us. Kaya nga, tandaan po natin na kapag umaharap tayo sa mga bagay na ito, tandaan natin na kinakailangan natin na magtiwala sa Diyos na siyang tumulong sa atin at nagligtas sa atin. If you have your own idea and stubbornness, one day, unfortunately, you may separate from the Lord God. Kaya kung kayo po ay may sariling kaisipan at may katigasan ng ulo, darating yung araw na malalayo po kayo sa Diyos. So before we got salvation, actually we are doing our best to find the solution ourselves regarding getting married, looking for a partner, and even earn money to getting job and buying a house. Everything we were doing ourselves to do. Sa katunayan, noong mga hindi pa po tayo naliligtas, tayo po ay nagtitiwala lamang sa ating mga sarili kung paano tayo magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng asawa, paano kikita ng pera, at kung paano magkakaroon ng magandang bahay at kung ano-ano pa. Isn't it? Tama po ba? So do not forget, we cannot survive. We cannot do everything myself, by Tandaan po my natin. own.
Na hindi idea. po natin magagawa ang lahat ng bagay ayon lamang sa sarili natin. Please, day by day, every day, we have to rely on God, Kaya who pa- help us. Pakiusap, araw-araw, magtiwala lamang po tayo sa Diyos. When you face difficulties, instead of you try to find the solution yourself, we have to start. Oh Lord, how shall we do? Shall I do? Please guide me, help me. Like that, we have to pray to the Lord God. Kaya nga kapag umaharap tayo sa mga kahirapan, wag po tayong maghanap ng sarili nating, wag po nating resolbahin sa sarili lang natin, kundi manalangin po tayo sa Diyos na kung papaano natin ito mapagtatagumpayan. Do you understand? Naunawaan po ninyo? Just like the people Israelite in the wilderness, we also must start living a life rely on God. Kagaya ng mga tao sa Israel, nung lumakad sila sa ilang, kinakailangan din natin na mamuhay ng nakadepende o nakaayon lamang sa Diyos. Some people rely on their great wealth, property. Yung ibang mga tao ay nagtitiwala sila sa kanilang mga kayamanan. Some people rely on their high social status. Yung ibang mga tao naman ay nagtitiwala sa kanilang sarili, sa social na status nila. But when the wealthy people are facing death in the hospital, what can they rely on them? Subalit, yung mga mayayamang tao, kapag paparating na sa kanila yung kamatayan, habang sila ay nasa ospital, sino lang yung pinagtitiwalaan nila? Only God. Yung Diyos lang. Isn't it? Tama po ba? This is the reason, second reason, why God led Israelite into the wilderness from the very beginning, Christian life. Kaya ito po yung pangalawang dahilan kung bakit ginabayan ng Diyos yung mga Israelita dito sa ilang magmula pa nung pasimula. Psalm chapter 42, Tignan po natin sa Awit, chapter 42. Psalm chapter 42, verse 11. Awit, chapter 42, verse 11. Verse 11, all brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. Instead of complaining to the Lord God, instead of keep distance with God, when you face difficulties, more and more, we have to rely on God more and more. Sa halip na magreklamo sa Diyos, sa halip na lumayo sa Diyos, kapag nakakaranas po tayo ng mga ganitong bagay, kinakailangan po natin na maging malapit sa Diyos. That's why the wilderness is the place to distinguish true Christian from the fake Christian. Kaya nga, ito pong ilang ay lugar na kung saan sasalain yung mga tunay na Kristiyano at yung mga pekeng Kristiyano. You understand? After they crossed the Red Sea, God tests at the wilderness who are true Christian, who are fake Christian. Kaya God will distinguish through God's test at wilderness. Kapag tapos nila na makatawid dito sa dagat na pula, ay sinubukan sila ng Diyos upang tignan kung sino yung mga tunay na Kristiyano at yung mga pekeng Kristiyano. So, Deuteronomy chapter 8, Tignan po natin sa Deuteronomio chapter 8. Deuteronomy chapter 8, verse 2 at 3. Deuteronomio chapter 8, verse 2 hanggang 3. Deuteronomy chapter 8, verse 2 hanggang 4. Deuteronomy chapter 8, verse 2 hanggang 4. Brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At iyong aalalahanin ang lahat ng paraan ng pagpapatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka at subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom ka niya
at pinakain niya ng mana na hindi mo nakikita ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Verse 4, ang iyong suot ay hindi naluma, hindi namaga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. You know, those who are truly saved people, they can speak the sure sure testimony of salvation. Alam niyo po ba na yung mga tunay na Kristiyano ay kaya nila na magpatotoo patungkol sa tunay na kaligtasan? But however, not everyone who bear a sure testimony of salvation has been saved. Subalit hindi lahat ng mga nagpapatotoo patungkol sa kaligtasan ay tunay na ligtas. After Bible seminar, although most of them they testimony is sure salvation, but among them some someone maybe are not yet be saved people. Pagkatapos ng Bible seminar, may mga nakakapagpatotoo patungkol sa kaligtasan. Subalit yung iba, karamihan sa kanila ay hindi pa tunay na nauunawaan yung kaligtasan. Can you understand? Nauunawaan niyo po? Although someone already mentioned and speak the true salvation, true testimony, but inside of God still not yet be saved. Possible. Nabagaman kaya nilang magpatotoo patungkol sa kaligtasan, subalit sa harapan ng Diyos ay hindi pa sila tunay na naligtas. That's why through God's test in wilderness, only 2 persons have entered it. The kingdom of heaven is Canaan. Kaya nga sa pamamagitan ng pagsubok na ibinigay ng Diyos sa kanila doon sa ilang, tanging 2 tao lamang yung nakarating. Brothers, sisters, Numbers. Look, Tingnan po Numbers. natin sa bilang. Atras lang po. Numbers chapter 14, verse 29 hanggang 30. Bilang chapter 14, verse 29 hanggang 30. Through Bible, the Bible explains the reason why among 2 million people, among them, only 2 persons entered Canaan and remaining couldn't enter Canaan. The reason. Sa pamamagitan po ng Biblia, ipinaliwanag po dito kung bakit 2 tao lamang po yung nakapasok sa Kanaan. Brothers and sisters, 29 hanggang 30, let us read together. 3, 2, 1. Ang inyong mga bangkay ay mabubuwal sa ilang na ito, at ang lahat na nabibilang sa iyo, ayon sa inyong kabuuang bilang, mula sa 20 taong gulang pataas na nagrereklamo laban sa akin, ay hindi papasok sa lupaing aking ipinangako na pagtitirahan ko sa inyo, maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh at kay Josue na anak ni Nun. You who have complained against God, it means because of their own thought and stubbornness, and instead of trusting God's promise, that's why they couldn't enter kingdom heaven as Canaan. Doon po sa mga nagrereklamo, imbis na magtiwala po sila sa Diyos, ay hindi sila pinapasok ng Diyos doon po sa kaharian ng langit. That's why it's very important for our Christian life, faith. Kaya nga, mahalaga sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano ay yung pananampalataya. Can I ask you something for two brothers sisters? Let me ask you a question. Maaari ko po ba kayong tanungin? Do you have faith? Meron po ba kayong pananampalataya? What does mean faith? Anong uri ng pananampalataya? If you have faith, explain to me. What does mean faith? Kung meron kayong pananampalataya, pakiusap, sabihin niyo po sa akin kung ano po yung pananampalataya. Actually, faith means trusting God. Sa katunayan, yung pananampalataya, ibig sabihin nito ay pagtitiwala sa Diyos. If you truly have faith in God, then you will be able to put your trusting in Him. Kung tunay na meron po kayong pananampalataya sa Diyos, magagawa po ninyo na ilagak yung inyong tiwala sa Kanya. Do you have faith? Meron po ba kayong pananampalataya? If you have a true faith, you can trust God's promise, God's commandment. Kung meron po kayong pananampalataya, ay magagawa nyo po yung pangako ng Diyos.
among 2 million people, only 2% they enter the canyon. According to the Bible, because of complaint to God, because of their own idea, because of stubbornness. Sa lahat po ng 2 milyong taong ito ay 2 lang po yung nakapasok. Yung iba dahil nagreklamo sila sa Diyos. That's why the Bible says that faith is very important in our Christian life. Kaya nga sinasabi ng Biblia na yung pananampalataya ay mahalaga sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. So here is the real question that to what extent do you trust God? Subalit yung tunay na tanong, tunay ba kayo na nagtitiwala sa Diyos? If you faith, how much can you trust God? Gaano kayo nagtitiwala sa Diyos? So the thing is, that's what I mean. The more important point is not just whether you have faith or not, but how deeply you trust in God. That is key point. Ang tanong ko po, na bagaman meron kayong pananampalataya, ang tanong ko po kung gaano po kayo lubos na nagtitiwala sa Diyos. Once more. The more important point is not just whether you have faith or not. It's not much important. Important is how much can you trust God's promise or not. Hindi po mahalaga kung meron kayong pananampalataya o wala. Ang tanong ko po ay gaano po kayo nagtitiwala sa pangako ng Diyos. How deeply you can trust God's promise. Gaano kalalim yung pagtitiwala ninyo sa Diyos. It is very important for our Christian life. Ito po'y mahalaga para sa ating buhay Kristiyano. This is exactly what Matthew chapter 9 teaches us. Ito po yung sinasabi sa atin ng Mateo chapter 9. Do you have faith? Meron po ba kayong pananampalataya? Actually, all of us, we have faith. But how deeply can you trust God's promise? Sa katunayan, lahat tayo meron tayong pananampalataya. Subalit, gaano kalalim yung pagtitiwala natin sa Diyos? That is what Matthew chapter 9 wants to teach us. Ito po yung nais ituro sa atin ng Mateo chapter 9. Okay, let's go. Matthew chapter 9. Balikan po natin, Mateo chapter 9. Verse 29. Sa verse 29. Chapter 9, verse 29. As I told you already, today the theme of Matthew chapter 9 is, according to your faith, let it be to you. Kaya nga, gaya ng sinasabi ko sa inyo, sa Mateo chapter 9 na sinasabi rito, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. Verse 29, once more, let us read together. 3, 2, 1. Kaya't hinipo niya ang kanilang mga mata na sinasabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. In Matthew chapter 9, there are Jesus Christ miracle story. Dito po sa Mateo chapter 9, makikita po natin dito yung 3 himala na ginawa ni Hesukristo. That's it. From now on, we will compare the stories of the 3 people who were cursed of illness through the miracle of Jesus Christ. Kaya nga, simula ngayon ay papasimulan natin na ikumpara yung 3 himala na ginawa po ni Hesukristo dito sa Mateo chapter 9. Oh, let's compare 4 story, God's miracle story. Ipagkumpara po natin yung 4 na himala na ginawa ni Hesukristo. First, Una, Matthew chapter 9, verse 1 at 2. Mateo chapter 9 verse 1 hanggang 2. I told you already, do not forget. Faith is trusting God. That's why, if we have faith, how deeply can you trust in God? It's Gaya very ng important point. Sinabi ko po sa inyo, yung pananampalataya ay yung pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, gaano ba tayo nagtitiwala sa Diyos? Matthew chapter 9, verse 1 at 2. Mateo chapter 9 verse 1 hanggang 2. This is the first story of Jesus Christ miracle. Ito po yung una na himala ni Hesukristo dito po sa aklat na ito. Verse 1 at 2, or brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1. Pagkatapos, sumakay sa isang bangka, tumawid si Jesus at dumating sa kanyang sariling bayan. Dinala nila sa kanya ang isang lumpo na nakaratay sa isang higaan
Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Verse 2, look. They brought to him a paralytic. So when the patient was brought near to Jesus Christ, that time Jesus Christ healed his sickness. Kaya nga sinasabi po dito sa verse 2 na dinala nila sa kanya ang isang lumpo. Kaya dito, nang makita ni Jesucristo itong lumpo, ay pinagaling niya ito sa kanyang sakit. A. Story, they brought him to heal his illness through Jesus Christ. Ito pong kwento na dinala nila yung lumpo doon po kay Jesucristo. When the patient approached Jesus Christ, that time Jesus Christ healed the patient. Why? Because they believed that his sickness could only be healed if they brought him before Jesus Christ. Kaya nga, ito pong lalaking may sakit ay pinagaling po ni Jesus dahil naniniwala sila na ito'y gagaling kung dadalin po nila sa Kanya. Verse 2. Sa verse 2, Verse 2, once more, brothers, sisters. Verse 18, okay, verse 18. sa verse 18 po, Hanggang 19. hanggang 19. Mateo chapter 9, verse 18 hanggang 19. And second story of Jesus Christ's miracle. Ito po yung pangalawang himala na ginawa ni Jesucristo sa aklat na ito. Verse 18 hanggang 19. Brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1. Samantalang, sinasabi niya sa kanila ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno at lumuhod sa harapan niya at nagsabi, "Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, ngunit puntahan mo siya at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Tumayo si Jesus at sumunod sa kanya, kasama ang kanyang mga alagad. Verse 19, look verse 19. Tignan po natin sa verse 19. Jesus arose and followed him, and then did his disciples. So, why did Jesus Christ get up and then follow him to heal someone? Why Jesus Christ get up and follow him? Why? Tumayo si Jesus at sumunod sa kanya. Bakit si Jesus ay sumunod sa kanya? Why Jesus Christ get up and follow them to heal someone? Bakit sumunod si Jesus sa kanila upang pagalingin yung tao? Why? Bakit Why po? Jesus Christ went to there to follow them? Why? Bakit sumunod si Jesus sa kanila? Bakit po? Because of their faith, verse 18. Dahil yung kanilang pananampalataya po sa verse 18, sabi po rito, Because of their faith is verse 18. ito po yung pananampalataya po nila, nakasulat po dito sa verse 18. Verse 18, let us read together. 3, 2, 1. Samantalang sinasabi niya sa kanila ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno at lumuhod sa harapan niya at nagsabi, "Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, ngunit puntahan mo siya at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." They thought, if Jesus Christ come to her and lay on her, she will live. Naniniwala sila na kapag si Jesucristo ay pumunta doon sa kanila at ipatong yung kanyang kamay, naniniwala sila na ito ay mabubuhay. Can you understand? Nauunawaan niyo po? Can you understand what I'm saying? Nauunawaan niyo po? Cannot? Can you understand? They thought, if we brought someone, the patient, he may heal. That is A, people's faith. But B, their faith is, if we call Jesus Christ, and then Jesus Christ, he laid on her, he may heal. That is B's faith, heart. Can you understand?
Ito little po, bit different. ito pong pananampalataya ng A na sinasabi nila na kapag dadalhin natin siya kay Heso Kristo ay gagaling siya. Ito namang B na kung papupuntahin natin si Jesus at ipatong yung kanyang kamay sa kanya ay gagaling siya. Makikita po natin dito na magkaiba yung kanilang pananampalataya. Can you catch what I'm saying? Naunawaan po ninyo? Okay, let's see the C, story of C. Tingnan po natin yung isa pang kwento. In Matthew chapter 9, Sa Mateo chapter 9, verse 20. verse 20. The third story of Jesus Christ miracle. Itong pangatlong istorya na ginawa ni Jesus. Yung, Let's check. C type that are faith. Let's tingnan po check. natin ito. Verse 20, brother, sister, let us read together. 3, 2, 1. Samantala, may isang babaeng 12 taon ng dinudugo ang lumapit sa likuran niya at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. She came from behind Jesus Christ and then touched it, and hem of his garment. Siya po ay nasa likuran ni Jesus at hinipo niya yung laylayan ng kanyang damit. So when the woman touched the hem of Jesus' garment, her sickness were healed. Nang hinawakan po ng babaeng ito yung damit ni Jesus, siya po ay gumaling sa kanyang sakit. What's the reason? C. Ano po yung dahilan ng pangatlong kwento? See, woman, her faith, what does it mean? Ito pong sinato, yung pananampalataya po niya, Touch. sa pamamagitan ng paghawak. Can you understand? Naunawaan po ninyo? Her belief, when she touched Jesus Christ, he may healed. Naniniwala po siya na kung mahahawakan niya lamang po si Jesus, ay gagaling na siya. You understand? Naunawaan po ninyo? A, drawing near, hear me, faith, calling Jesus Christ, see faith, touch Jesus Christ. Ito pong A, yung pananampalataya nila na kung dadalhin ko ito kay Jesus, at yung B, kung tatawagin natin si Jesus, at yung C, kung mahawakan ko yung kanyang damit. Or A, B, C, they want to heal, but different way. Ito pong A, B, at C, nais po nila na gumaling, subalit may iba't iba po silang paraan. Because their faith so little bit different. Dahil yung pananampalataya po nila ay magkakaiba. Can you understand? Nauunawaan niyo po? Verse 29. Sa verse 29, When the woman touched the hem of Jesus Christ's garment, his sickness was healed. Why? What was the reason? Why? nang hinawakan po ng babae yung damit ni Jesus, ay gumaling po siya sa kanyang karamdaman. Ano po kaya yung dahilan? Because of C, the woman's faith. Verse 21. Sa verse 29 po, 21. 21, Not 29. 21. 21, verse 21 po, Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1, sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung may hipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. When she touched Jesus Christ's clothes, that time she thought, I shall be made well. Kaya nga sinabi niya na kapag mahawakan ko lang yung damit ni Jesus, ay gagaling na ako. That's why C, not A faith, not B faith. C faith. Her faith was that by touching the garment of Jesus, she would be healed. Kaya nga yung pananampalataya ng C ay hindi kagaya ng pananampalataya ng A at B. Yung pananampalataya niya ay kung mahawakan niya lang yung damit ni Jesus. Can you understand? Nauunawaan niyo po? Finally, let's take last one. D. At yung panguli, pag-isipan po natin itong D. 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 A, B, C. Last, D. Let's think. Let's Itong check. huli, tignan po natin D itong faith. D. Matthew chapter 8, before chapter 9, verse 10. Mateo chapter 8, verse 10. Verse 10.
Sa verse 10 po, Brothers, sisters, let us read together. basahin po natin, 3, 2, 1. Nang marinig ito ni Jesus, ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. Jesus said to them, I have not found such great faith, deep faith, very great faith. I have not found such great faith, not even in Israel. Sinabi ni Jesus na, maski sa Israel ay hindi ako nakarinig ng ganito kalaking pananampalataya. Brothers and sisters, Quezon Church brothers and sisters, why did Christ mention to them, I never seen like a great faith? Bakit kaya sinabi ni Jesus dito na hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya? Why? Bakit? The reason, verse 7 hanggang 8. Ang dahilan po dito sa verse 7 The hanggang reason 8, why Jesus Christ mentioned to them, I never seen such like great faith, like a D type. Why? Because of verse 7 hanggang 8. sinabi po ni Jesus na hindi pa siya nakakita ng ganitong pananampalataya. Bakit kaya niya ito sinabi? Dahil dito po sa may Mateo chapter 8, verse 7 hanggang 8. Brothers and sisters, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanya, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat sa iyo na puntahan mo ang aking bahay, ngunit sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin. The centurion faith, he said to Jesus Christ, to heal my servant, no need drawing too near, no need come to him, no need go to there, no need touch it. Yung pananampalataya po ng na hindi na kailangang puntahan, hindi na kailangan tawagin, hindi na kailangan hawakan. Just one word, only a word, one word, enough to heal. He said. Kahit sa isang salita lamang, sinabi niya. The centurion faith was that Jesus did not need to come physically to heal the sickness, just one word enough to heal him. He Kahit said, hindi napuntahan ni Jesus, sinabi niya na kahit sa pamamagitan lang ng iyong salita, among A, B, C, D, which faith is very excellent inside of God? sa apat po na ito, aling pananampalataya po yung nakakamangha sa harapan ng Diyos? Caesar, you are very smart. Oh Lord, no need come, no need come. Oh Lord, to heal me, my Christian life, I no need go there. No physically. Only one word, your word, oh God, is enough to heal my Christian life. O It's Panginoon, very excellent, great faith. O Panginoon, hindi na kailangang pumunta sa aming bahay. Ayon lamang sa iyong salita, ay gagaling na ako, sabi niya. Centurion, he believed that the authority of Jesus' one word alone was enough to heal. Sinabi ng lalaking senturyon na sa pamamagitan lamang ng isang salita ay gagaling na siya. Why? Because the centurion, just one word, enough. Ang pananampalataya ng lalaking senturyon na ito ay sa pamamagitan ng isang salita. More than A, B, C. He trusted deeply God's power. How Higit- much? 100%. Higit sa A, B, at C, siya po ay lubos na nagtitiwala sa Diyos. Ilang porsyento po? 100%. You understand? Naunawaan niyo po? Why God lead 2 million people, lead them at wilderness? Bakit ginabayan ng Diyos yung 2 milyong tao dito sa ilang? Before they enter the wilderness, they do not know there are stairs. That's why they have own idea. I can do, I will do, I can solve myself without God's help. But
After they enter wilderness, they realize, we cannot do everything without God's help. You understand? Nung wala pa po sila dito sa ilang, iniisip nila na lahat ng bagay ay makakaya nila. Subalit nung naranasan na po nila at nandito na po sila sa ilang, nalaman po nila yung kanilang kahinaan. Naunawaan niyo po? Can you understand? More than A, more than B, more than C. Important is just word of God enough. Higit sa A, B, at C, yung pinakamahalaga ay isang salita, patungkol sa salita, ay mahal. Sapat na po ito. Why God allowed us during our Christian life, suffering and hardship? Why God allowed us? Bakit pinapahintulot ng Diyos yung mga kahirapan sa ating buhay? After we got salvation, although we became children of God, why still God allowed us the financial problem still now? Why? Pagkatapos natin na maligtas, bakit pinapahintulot pa rin sa atin ng Diyos yung mga problema kagaya ng pinansyal? Why? Bakit? God wants us only 100% rely on God. Dahil, God wants us remove our own idea, dahil own dinanais thought, ng Diyos own stubbornness. na tayo ay magtiwala lang ng lubos sa Kanya at alisin natin yung ating mga sariling kaisipan. Can you catch what I'm saying? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Even A way, B way also not bad, C way also not bad. But important is more than A, B, C. Important is only we have to rely on God, trust in God. It's Ito very po, important. A, B at C, mabuti po yung kanilang ginawa. Pero yung mahalaga po rito, yung pagtitiwala sa salita. Listen and imagine. Let's imagine. If we have a lot of money, can you rely on God 100%? Pag-isipan po natin, kung meron po kayong napakaraming pera, magagawa niyo po ba na magtiwala sa Diyos? Because you have nothing, that's why you can rely on God 100%. Kaya nga ngayon ay wala kayong anuman, kaya magagawa natin na magtiwala ng 100% sa Diyos. Am I right? Tama po ba? Because your sickness, that's why you can rely on God. Please God help me, heal me. Kaya ngayon meron kang sakit, kaya magagawa natin na magtiwala sa Diyos. Because we have nothing, that's why we are able to 100% rely on God. Kaya nga, wala tayo ng lahat ng mga bagay, kaya magagawa natin na magtiwala sa Diyos. Can you understand? Naunawaan niyo po? Because of that reason, instead of God lead us the shortcut, comfort and convenient way, God lead us difficulties and suffering hardship. Dahil sa dahilan To po ito, realize we cannot do everything without God's help. dahil sa dahilan pong ito, kaya hindi tayo pinapahintulutan ng Diyos na dumaan sa shortcut. Matthew chapter 8 verse 10 once more. Tingnan po natin sa Mateo chapter 8, verse 10. Matthew chapter 8 verse 10. Matthew chapter 8 verse 10. Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Nang marinig ito ni Jesus, ay namangha siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel man ay hindi ako nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya." Like centurion, we also desire, we want to listen from the Lord God. I have not found such great faith. We have through our faith. Kaya nga, kagaya nung centurion na ito, sinasabi rito na hindi pa nakatagpo ng ganito kalaking pananampalataya. Christian church brothers, sisters, ask yourself, what kind of faith do you have? Kaya nga mga kapatid, pag-isipan po natin, anong uri ng pananampalataya ang mayroon tayo? What kind of A or B or C or D? What kind of faith do you have? Anong uri ng pananampalataya ang mayroon ka? Among faith of A, faith of B, and faith of C, among three, which one are you trusting? Yung A, B, or C? Alin po Are you dito pushing? yung pananampalataya na mayroon ka? Instead of A, B, C, actually, we have to choice D.
Sa halip na yung A, B, or C, ay kinakailangan natin piliin itong D. You understand? Naunawaan niyo po? That's why when we face some difficulties, because of financial problem, because of some brothers, sisters, because of that person, because of the situation, because of this circumstance, that's why I can't. That's why only 2 persons finally enter kingdom of heaven. Kaya nga kapag humaharap tayo sa mga kahirapan dahil sa kahirapan pinansyal, sa brothers and sisters, or kung ano-ano mang dahilan, kaya nga dahil dito, 2 tao lang yung nakapasok doon po sa Kanaan. Because of their own idea. There's many, unfortunately, even born-again Christians, so they stopped the Christian life. Dahil sa kanilang sariling pag-iisip, ay maraming halos lahat ng mga brothers and sisters o yung mga Kristiyano ay humihinto sa kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Do not stop Christian life, Huwag please. po kayong tumigil sa inyong buhay bilang isang Kristiyano. Although your faith is very small, but do not stop. Na bagaman yung pananampalataya mo ay maliit, subalit huwag po kayong hihinto. Brothers and sisters, do you know, although ABCD, although they expression of faith were all different, but they had one thing at common. Alam niyo po ba mga kapatid na itong A, B, C, or D, na bagaman meron silang pagkakaiba sa kanilang pananampalataya, meron pa rin po silang pagkakapareho. Although their faith little bit different, deeply different, but only one common, they only and final hope was Jesus Christ. Na bagaman iba-iba yung paraan ng kanilang pananampalataya, subalit meron po silang pagkakapareho, yung pagtitiwala kay Jesus. Am I right? Tama po ba? There are only and final hope with Jesus Christ. Yung kanilang pananampalataya at pag-asa ay na kay Hesukristo. Am I right? Tama po ba? That's why instead of they find another way by themselves, instead of they are finding the way by themselves, also they came to Jesus Christ. They rely on Jesus Christ. C also rely on Jesus Christ through touch it. But D also excellent. D also they rely on God. Kaya nga sa halip na humanap sila ng sarili nilang kaisipan kung paano malulutas yung problema, ang ginawa po nila ay lumapit sila kay Jesus. You understand? Naunawaan niyo po? Whether your faith is small or big, whether your faith is very the least or great, it's okay. Just rely on God. Nabagaman. And trust God. And dwell in Him. Dwell in the church. That is Nabagaman, important. pananampalataya ninyo ay maliit, hamak o dakila, ay hindi po ito mahalaga. Ang kinakailangan po natin ay magtiwala lang kay Jesus. You understand? Naunawaan niyo po? Remember, faith is trusting God. That's why faith is also not about being afraid of a situation when we have faced the hardship. Faith is not being afraid of a situation, although when we have faced the difficult situation. Kaya nga, tandaan po natin na yung pananampalataya, ito po yung pagtitiwala sa Diyos. Yung pananampalataya, yung The thing is, faith is not about relying on own self. ang nais ko pong sabihin, yung pananampalataya ay hindi lamang po ito, hindi po ito yung pagtitiwala sa ating sarili. Faith is not about relying on the other people. Yung pananampalataya ay hindi pagtitiwala sa ibang mga tao. Faith is not about finding another ways. Yung pananampalataya ay hindi po ito yung paghanap ng ibang mga paraan. Faith is calling upon the Lord Jesus Christ every time when we have difficult situation. Yung pananampalataya, ito po yung pagtawag kay Hesukristo kapag humaharap po tayo sa iba't ibang kahirapan. Although your faith is very weak and small, like ABC or D,
When we have difficult situation, suffering, and hardship, we have to call to God, who help us. Because we are living in wilderness. Nabagaman yung pananampalataya natin ay kagaya nung sa ABRC, kinakailangan natin na tumawag sa Diyos kapag gumaharap tayo sa ilang. You understand? Naunawaan po ninyo? Instead of looking for the solution yourself, please more rely on God more. Kaya nga sa halip na magtiwala o hanapin yung sariling o lutasin yung sariling problema, kinakailangan po natin na magtiwala sa Diyos. When you face suffering, hardship, trials, instead of have anxious, worry, we have to rely on God with peace per mind. Kaya kapag umaharap tayo sa mga problema, pangamba, kinakailangan natin na magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Diyos upang magkaroon tayo ng kapayapaan. It is real faith. Ito po yung tunay na pananampalataya. And we have to more attending the church. At kinakailangan po natin na higit na dumalo sa church. If do that, then Jesus will love you and help you and guide you and protect you from any kind of difficult situation. Kung gagawin po natin ito, si Jesucristo ay higit tayong tutulungan at mamahalin. Tutulungan din po tayo sa mga panunukso ng dyablo. You understand? Naunawaan niyo po? Today, hopefully I want all of you ask yourself, what kind of faith I have? Kaya ngayon, nais ko po na sana tanungin niyo po yung inyong sarili na kung anong uri ng pananampalataya ang mayroon ako. Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father, thank you for giving us a precious opportunity to learn your good lessons and good wisdom. Aming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng mahalagang pagkakataon po na ito upang mapag-aralan po ang iyong salita. Today, through the Sunday sermon, in Matthew chapter 9, we learned your precious wisdom. Kaya ngayong linggo, napag-aralan po namin sa pamamagitan ng Mateo chapter 9, ay napag-aralan po namin yung patungkol po sa inyong mahalagang salita. After we learn the Word of God every Sunday sermon, and please give us the courage to put your lessons into practice in our lives without forgetting them. Pagkatapos po namin na mapakinggan yung mga salita po ninyo kada linggo, pakiusap, bigyan niyo po kami ng kalakasan na magawa namin ito na ipamuhay sa aming buhay bilang isang Kristiyano. We are praying for the gospel of the whole Philippines because there are so many laws around us. Kami po ay higit na nananalangin para sa lahat ng mga ligaw na kaluluwa na nandirito po sa Pilipinas dahil napakarami pa pong ligaw na kaluluwa ang hindi pa po naliligtas. Oh Lord, that's why we already make a schedule to conduct a Bible seminar after 2 weeks with the Korean mission team. Bible seminar in Tandang, Sora. Kaya nga kami po ay nagkaroon ng schedule upang magkaroon ng Bible seminar doon po sa lugar ng Tandang, Sora. So please bless this time, the Bible seminar in Tandang, Sora after 2 weeks, so that many lost souls can be saved. Pakiusap, papanalin niyo po itong gawain po na ito upang sa gayon ay maraming mga ligaw na kaluluwa ang maligtas. If there are some brothers and sisters, because of their own idea and stubbornness, or devil temptation, so that if there are some brothers and sisters cannot join Sunday service today, please heal them and guide them and comfort them so that they able to dwell in you continuously. Kung mayroon pong mga kapatiran na hindi po namin kasama ngayon dahil sa iba't ibang kinakaharap nilang problema, pakiusap, tulungan niyo po sila, protektahan niyo po sila sa lahat ng mga panunukso ng dyablo. And once again, thanks God for saving us, and we prayed in the name of the Jesus Christ. Muli, nagpapasalamat po kami dahil sa pagliligtas niyo po sa amin at dinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.